Abang-abang ang mga Katrin fans sa muling pagtatagpo ni Katrin Bernardo at Alden Richards sa isang award night. Kasi nga parehong wagi ang dalawa ng mga parangal na tulad ng Most Outstanding Film Actor at Most Outstanding Film Actress. Bukod pa sa wagi rin ang pelikula nilang Hello Love Again ng Most Outstanding Filipino Film. Pero hanggang sa natapos ang pagbibigay parangal at hanggang sa nakauwi si Alden o nakaalis ng venue, walang Katrin Bernardo na dumating. Bigo nga ang mga fans na makita na magkasama ulit ang dalawa. Marami ang nagtatanong kung bakit wala si Katrin Bernardo. Yung iba, nag-congratulations kay Alden. Hakot award raw siya. Nabanggit pa raw ang pangalan ni Katrin Bernardo. Nakakalungkot raw na wala si Katrin. Yung iba nagsasabing umiiwas raw si Katrin. Anyway, umaasa ang mga Katrin fans na magkitang muli ang dalawa sa mga darating na araw. Marami pa namang awards night. Lalo na at kaliwat kanan ang mga award na ibibigay sa kanila dahil nga sa tagumpay ng kanilang pelikula. And speaking of Alden, balik sa pagkanta, pagsayaw sa All Out Sundays. Dead mo muna sa pelikula, serye. Parang ngayon hindi yun ang focus niya. Sa bagay kasi gusto niya ma-experience uli yung ganon. Yung nag-back to basics siya. Yung mga naiwan niya noon, babalikan niya uli ngayon. Like yung pagkanta, pagsayaw sa Sunday show ng GMA7. Pero, ang hirap kasi naman gumawa rin ng pelikula ni Alden ngayon. At kasi si Katrin, meron talagang, Elena 1494. 1949. 1944. Ayun. So, meron na talagang aasahan. 1494. Meron ng aasahan. Kay Alden, parang kailangan talaga yung ma-feel niya at gustuin niya yung project bago. Kasi naman, ang hirap namang sundan nung Hello Love Again. Tsaka hanapan talaga ng magandang material. Oo. Masyado mabusisi si Alden, pati yung kanyang team. As in, hindi yung parang kahit ano na lang ibigay. Parang ganda naman si Katrin. Pero nakakaano nga naman yun, Pag gumawa ka ng project, ikaw si Katrin at si Alden ng separate, tapos mag-expect lagi na kung magkano kikitain ng movie mo. May pressure agad-agad. Ay, wag ganon. Kasi dapat mag-expect ka pag magkasama sila. Pag hindi sila magkasama, wag mag-expect. Yun. At natutuwa kay Alden kasi ito yung pahinga moment niya kasi di ba pinagsasabi niya dati yung pag-shooting ng may Hello Love Again at saka yung di ba yung Pulang Araw. Di ba yung mga ganun? To the point sa Pulang Araw nun, pag tinignan mo yung itsura ni Alden, alam mong nangangarag. Buti na lang ngarag din talaga yung character niya doon dahil mga sila. Tsaka promo, shooting, tapos shooting ng commercial at kung ano-ano pa pagpunta pa dun sa mga events na natanguan niya kasi ang pagpaplano kasi ng mga activities nila, ng mga commitments nila ahead, 6 months before o kaya 1 year, pati yung bakasyon na yan, naka-schedule yan yung mga ganyan. Hindi nga lang natuloy na 1 buwan si Alden, di ba? Kasi nga may kailangan niyang bumalik. At the same time din naman, na-cancel din yung Manila International Film Festival dahil nga sa wildfire sa Pero alam mo, si Alden kasi, siya yung can you imagine din, sabi mo kasi pahinga, pero parang hindi pa rin pahinga, nakikita mo, nagsushoot pa rin siya ng commercial. Ng commercial. Mga endorsements niya, Oo, pero hindi na siya katulad nung dati na gabi-gabi, araw-araw, kinakailan tapusin dahil may playdate, yung may cut-off, tapos katulad nung hindi siya in character, hindi madumi yung itsura niya, hindi yung may nag-uutos sa kanya or something na action! Ganito yung gagawin. Yung ngayon talagang free willy siya kung anong galaw niya, kung anong gusto niyang gawin, mga ganun. Tsaka yung talagang career yung ginagawa niya ngayon. Although yung tatay niya, nakita ko sa Stardust, nagpo-post ng yung negosyo rin nila. Yung bar, siguro, resto bar. Yun siguro ang tinututukan din na mga negosyo. Tapos na yung yung, hindi naman tapos, kaya lang itong last year nga, di ba, more on career, hindi naman si Alden, showbiz. Hindi naman siya talaga si Alden, hindi siya mapunta sa mga party. Yes. Maliban lang kung super close niya, nag-birthday or kinasal or something, mga ganyan. Hindi siya mahilig mag-party. Kaya nagtataka ako, nagnegosyo si Alden ng isang actually isa lang siya sa mga isa sa may-ari. Marami silang partner doon. Pero tinanong nga kasi parang gusto rin niya yung may pinupuntahan siguro na safe. Yung at least alam niya kung ano.
Tsaka siguro yun ang mga kaibigan din kasi niya yung kapartner talaga niya doon. So, kailangan din niya magbigay ng ano. Oo, pero alam mo, parang, di ba alam naman natin, ayoko magnega ha, kasi alam mo naman ng mga bar, di ba, pag hindi talaga yan, hindi siya talaga sure winner na tatagal. Di ba nangyari niyan kay Vice at saka sino pa ba yung di ba meron mga ganyan, mga artistang nagsama-sama sa isang sa isang bar na investment para mag-invest dun sa bar na yun, pero hindi rin naman, di ba, nagtagal. Yung Tipsy Pig na at least nagtagal, pero hindi rin siya katulad nung ibang hindi ba siya. Yun sa Green Hills ba yan? Hindi, lahat. Meron dito sa may BGC, meron din dito sa QC. Meron dito sa may Capital Common, alam ko, di ba? Yung mga disco din ba? Hindi, resto yun eh. Parang silver lang yun eh. Okay. Yung ganon. Pero at least nakasurvive. Pero parang kung titignan mo, doon sa ginagastos para doon sa buong maintenance nun, parang mag-iisip kayo paano nakaka-survive. Pero yung kay Alden, it's a very small place. Talagang pupuntahan mo pag nandun ka, para ka laging nagpapaparty kasi ang liit ng lugar, tapos nagkikita-kita kayo lahat. Although meron siyang mga actually yung mga private niya, upuan lang yung yung division. Parang siguro katulad yun dun sa isang bar, reserve, parang gano'n. Ang reserve kasi maliit lang eh. Pero for sure, matalino kasi businessman tong si Alden eh. Siguro, yung ganyang investment dyan, siguro merong a certain period of time lang. Mga gano'n. Siguro din. Mga gano'n. Pero hindi yung katulad dati na, dyan. hindi katulad yung parang parang matagal na aabutin ng 10 years, parang gano'n. Kasi magaling talagang humawak ng pera si... Pero tingin ko, dapat may datong ka talaga pag pumunta ka sa bar. Ay, oo. Kasi unang-unang sarap ng pagkain nila nung nagpa-event siya doon. Ang sarap ng food na sinerve. Talagang wala akong masabi. Tsaka yun nga, again, very small yung lugar. May mga yung medyo high chair na sa gitna. Sa gilid lang yung mga pang VIP siguro. Siguro yung mga french fries dyan, yung maliit lang na gano'n, yung mga 200, 300, tapos yung talagang french dyan. fries na pinag-usapan. Hindi kasi pinakamura kasi yung wala french siguro fries, mani dyan. diba? May mani kaya? Wala siguro doon. Kung bakit ayaw lang mag-serve ng mani, tatang nag-serve lang ng mani, yung reserve. Tapos... Tsaka ang ganda ng look eh. Pagpasok mo, ayan na agad yung DJ, yung booth. DJ's booth, yun talaga. Tapos sa gilid meron. Tapos ito yung may mga maliliit na upuan. Minsan nakatayo lang kayo. Pwede. Tapos may space lang banda dito sa harapan. Siguro doon magda-dance. Pero okay lang. Hindi siya masyadong yung manageable siya. Hindi siya yung pag nilinis mo Mahirap kasi yung malaki. Ang hirap-hirap i-maintain. Di ba dating lalaki ng disco, no? Oo, tapos kinakailangan ng napakaraming at sangkaterbang bouncer para in case na, di ba, magkaroon ng gulo. Maraming aawat. Pag maliit lang, okay lang. Tsaka masasala mo kasi yung mga tao. Mas madaling ang i-maintain pag ganun. So, tamang magandang investment. Total, para naman yung pag-i-invest alam ko, feeling ko lang yung pag-i-invest dito ni Alden, hindi talaga yung para kumita siya, para tulungan lang yung mga kaibigan niya, para masabi lang. Tsaka yun siguro, again, yung parang kung may gusto siyang puntahan na bar, at least doon na. Pwede niya invite yung mga friends niya talaga. Kung very safe siya pag uminom-inom kahit papano. Uminom din naman si Alden, syempre, kasi nag-endorse nga siya ng alcohol eh. So, nakita naman natin doon sa Calgary, di ba, sa party, umiinom. Catherine, drink din naman sila. At kahit nga doon sa parang New Year nila, di ba, drink rin siya ng beer. Kaya nga, sa mga ganun siya. So, hindi pa talaga malinis ang Di ba talaga super santo talaga si Sa bagay, mga pari uminom ng alak. Correct, tumitikim din naman ng mga alcohol. Yung iba lang kasi pinipicture nila yung mga artista na parang ganito. Pero hindi walwal. Hindi katulad ng ibang may kakilala ako na ganyan. Talagang super walwal. Talagang hindi niya na namamalayan kung anong ginagawa sa kanya na dun sa kaya nga minsan, diba, parang nawawalan siya ng gamit, nababasagan ng kotse, yung mga gano'n. Oo nga. Meron yata akong kaibigan. Pero may gano'n. Pero hindi naman siya gumagapang. Pero meron talaga ako, alam na nag-party, nagwalwal talaga sa isang opisina. Tapos yung mga kasamang mga talagang abang siya kung sino yung malalasing. Naku, sino ba yan? Sino ba yun? Sino ba mga bading beat? Sila Roniel siguro.